Kung maipapalit daw sa executive secretary, hindi dapat isang recycled political figure at mas lalong hindi yung may bahid ng kontrobersya. Para kay Liatchon, hindi magandang desisyon ang i-appoint ang tulad ni Recto bilang Executive Secretary. Kilala si dating Finance Secretary Ralph Recto sa 60 billion peso fund transfer ng excess appropriation ng PhilHealth patungong National Treasury. Marami umanong red flag si Recto. Bukod kasi sa usapin ng PhilHealth, controversial din ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o TRAIN Law. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Sinasabi, nag-tender ng courtesy resignation si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ngayon malinaw na, hindi. Hindi courtesy resignation yun. Talagang sisibakin na siya. Kaya lang ayaw ni PBBM nagsisibak eh. Ano rin siya, ayaw niya ring mapahiya yung membro ng gabinete niya. So, lumalabas, nag-tender ng resignation. Tapos tinanggap ng presidente. Pero ngayong araw, sinabi ni Senador Ping Lacson, sumulat kasi si dating DPWH Yusek Bernardo. Sumulat kay PBBM. Ninarrate niya, sinalaysay niya doon yung pagkaka-involve ng mga matataas na officials ng executive, ng Malacanang mismo. Lalo na yung dalawang Yusek, si Yusek Ulaybar, si Yusek Adrian Bersamin, at ang posibleng pagkaka-involve nga ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at ni dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Manang matanggap yun ng presidente, kaagad-agad, ayan, nalaman na nila Bersamin at sa kanila Amina Pangandaman, na sila, courtesy resignation. Pero ang totoo, si Bak yun. Kaya lang, pinapaganda lang na sabihin nag-courtesy resignation. Anyway, ang pumalit kay Bersamin, si Recto. Ngayon, kaya lang ako, hindi kumbinsido kay Recto. Kayo ba, kumbinsido kay Recto? Kumbinsido ba kayo kay Recto? Ang problema kasi kay Recto, alam naman natin yan, ama ng IVAT, ama ng Expanded Value Added Tax. Nung panahon ni Gloria Arroyo, yan ang siya yung sponsor ng Expanded Value Added Tax. Kita nyo ang pahirap ng IVAT na yan sa atin. Siya yun. Sa panahon na naman ni PBBM, nung naging Finance Secretary siya, siya yung gumawa nung yung yung may kaso na ngayon sa Supreme Court, yung pondo ng PhilHealth, kinuha. Kinuha yung pondo ng PhilHealth, 80 billion. Siya yun. Kumbaga, dahil marami daw na mga infra projects, mga proyekto ang gobyerno ng kailangan ng pondo, kinuha yung savings ng PhilHealth. Imagine niyo, PhilHealth kinuha, sinong nag-order noon? Ito si Recto, kaisipan niya yun. Tapos saan pala yung gagamitin? Yan mga flood control. Kaya maano rin to si Recto eh. Yan, isa yan, yung PhilHealth. Yung sa PhilHealth, siya yan. Pagkatapos, itong mga itong mga nangyayaring ito sa budget. Yan. Recto na naman yan. Ang daming krimen ni Recto pagdating sa pera ng bayan. Tapos pa siya? May mga bago pang buwis na tinutulak. Tataasan yung capital gains tax, yung mga bintahan sa mga ng mga real estate. Tataasan niya capital gains tax. Kaya tapos pa ba? Ang dami niyang iniisip na mga dagdag na buwis. Ang ginagawa kasi ni Recto, yung kasing pinalitan niya si dating Finance Secretary Jokno, di ba? Si Ben Jokno. Ang problema dun kay Ben Jokno, mahina mag-produce ng pera. Mahina magdiskarte kung saan kukuha ng pera. Pangalawa, yung mga gusto ng mga politiko, hindi niya lahat na pagbibigyan. So ang kailangan sa Finance Secretary, pag sinabi ng presidente, pag sinabi ng kongreso, pag sinabi ng ganito, ganyan, kailangan namin ng perang ganito, gagawa siya ng paraan. Dagdag na buwis,
kunin ang pondo ng PhilHealth. O yun, magaling yan si Recto. Politiko eh. Alam niya, kaya politiko siya na ekonomista. O yun ang ano doon. Kumbaga sa kanya, pagbibigyan niya yung mga politiko. Kasi dating politiko siya. Ano siya eh. Dating senador, dating congressman ng Batangas. Kaya kumbaga sa yung laro sa mga politiko, magaling siya dyan. At the same time, sa paghahanap ng pondo, ng pera, kahit pa ikahirap yan ng taong bayan, gagawin niya yan. Basta't may pondo ang mga politiko. Yun ang mahirap dyan kay Recto eh. Ganyan yung record niyan. O di ba? Katulad ng PhilHealth, alam naman natin na ang PhilHealth, pondo ng taong bayan yan sa kalusugan ng taong bayan. Pero may nakita si Recto. Pwede itong pwede yung mga savings na yan, may tira pa ang PhilHealth, kunin natin. Inorderan niya yung PhilHealth na i-turn over sa National Treasury. I-remit sa National Treasury yung yung savings o natirang pera ng PhilHealth. Ay bawal nga yun eh. Kaya ang nangyari, question ngayon sa Korte Suprema. Kaya may kaso ngayon sa Korte Suprema eh. May kaso ngayon sa Korte Suprema yon, yung ginawa na yon, na pag-transfer ng pundo ng PhilHealth, pinabalik sa Bureau of Treasury. Pagbalik sa Bureau of Treasury, ginagamit na nila Recto kung saan. Kala mo naman, napaka-emergency nung paggagamitan. Flood control na naman, infrastructure ng mga politiko. Yan yung problema. Kaya itong si Recto, wala akong masyadong tiwala dito. Hindi ako kumbinsido dito kay Recto. Political dynasty rin. Imagine niyo yung asawa niya, si Vilma Santos, governor. Yung anak ni Vilma Santos kay Ido Manzano, gagawin pa sanang vice governor. Buti lang natalo kay Mandanas. Tapos yung anak ni Ralph Recto at saka ni Vilma Santos, Recto, congressman. Ibang pangalan nun, ano pa yun? Bata pa yung anak nila. Kaya political dynasty. Kaya itong si Recto, maano ito sa politika eh. Talagang ano siya sa politika. Pagka hiningi ng mga politiko, binibigay niya yan kasi politiko siya. Hindi taong bayan ang mas pinano nito, iniisip nito. O ngayon, naging executive secretary siya. Little president, ay matindi ang kapangyarihan niyan. Matindi ang kapangyarihan niyan. Kaya imaginein mo ang isang politiko na political dynasty, sanay sa mga galawang trapo. Yan ang baka mas ikasira pa ito ni PBBM. Sa halip na ikabuti ito ni PBBM, baka mas ikasira niya pa. Yan eh, dapat naghanap na lang si PBBM ng executive secretary na na medyo maayos. Hindi tulad nito na Anyway, yan eh. Masyado kasing nagtitiwala na si PBBM dyan kay Recto. Yan. Kasama yan sa inner circle niya talaga ngayon. Kaya lang, yun na nga, hindi ako kumbinsido kay Recto. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.